Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Isang araw bago ang mahal na araw, binibigyan tayo ng malinaw na dahilan sa kung ano ang magiging bunga ng pagpapakasakit, paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa Ebanghelyo, sinasabi ng punong saserdote na si Caiphas, ang pagkamatay ni Jesus ay nangangahulugan na ang mga nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos ay muling matitipon at sila'y magiging isa. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, ito rin ang sinasabi, titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko, isa lamang ang magiging hari nila. Sila'y magiging iisang bansa na pinapamunuan ng iisang lingkod. Ito, mga kapatid, ay napakagandang paalaala sa atin na sa pagpapakasakit, paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, hindi ito mauuwi sa wala. Bagkus, pag-iisahin niya ang lahat patungo sa Ama. At kung pagninilayan natin ang mga pagbasang ito naman talaga ang pangarap ni Jesus, di ba? Sa kanyang pananalangin sa Ama, ipinagdarasal niya na ang kanyang mga alagad, ang mga sumusunod sa Kanya, ang mga kumikilala sa Kanya ay magkaisa kung papaanong siya at ang Ama ay iisa. Ito ang malinaw na layunin ni Jesus, pag-isahin ang lahat patungo sa Ama. Kaya tayo bilang mga kumikilala, sumusunod at naglilingkod sa Kanya ay dapat maging kaisa niya sa Kanyang layunin na ito. Kaya napaka-importante para sa atin na makipagkaisa kay Jesus. Ano man ang Kanyang turo, ang Kanyang aral, ang halimbawa na Kanyang iniwan ay dapat nating sundin. Magkaisa tayo alang-alang sa turo, aral at halimbawa ni Jesus. At ang lahat nawa ng ating sinasabi at ginagawa upang makiisa kay Jesus ang maghatid sa atin palapit sa Ama. Kaya malinaw, mga kapatid, pagkakaisa ang nais ni Jesus para sa lahat. Kung tayo'y nakikiisa sa simbahan, kung tayo ay nakikiisa sa ating mga gawain, ito ay malinaw na nagpapakita, sinusunod natin ang sinabi ni Jesus. At sa kabilang dako, kung hindi tayo nakikiisa sa simbahan at sa mga gawain nito, ibig sabihin, sinusuway natin ang sinabi ni Jesus. At sa ganoong paraan, inihihiwalay natin ang ating sarili sa Kanya. Amen.